Sa ulo ng ating mga balita, Mayor Ronnie Valencia ipinapawalang bisa ang renewal o reappointment ng Municipal Legal Officer ng DAET. Kick-off project ng Rotary Club of DAET North hataw sa dami na nabiyayaang bata at magulang. Lumulubong singil sa kuryente si Siyasati ng SP ng Camarines Norte. Sa biglang pagtaas ng singil o bayarin sa kuryente, Ano ang inyong masasabi? ang sakit na breast cancer. Magandang araw sa inyong lahat. Sumasa inyo ang CNTV News. Ako si SM Mutia Montenegro. At ngayon para sa detalye ng ating mga balita. Tinalakay ng Sangguniang Bayan ng DAET ang liham na ipinadala ng Office of the Mayor sa isinagawang ika-26 na regular session noong July 14, 2026 kaugnay ng kahilingan ni Mayor Ronnie Valencia na bawiin o ipawalang bisa ang renewal o reappointment ng Municipal Legal Officer ng DAET. Ayon kay Konsehal Bong Avila, natanggap ng Sangguniang Bayan ang endorsement letter mula sa Office of the Mayor na may petsang July 6, 2026. Sinabi niyang ang liham ay humihiling sa mga miyembro ng konseho na magsagawa ng nararapat na aksyon hinggil sa revocation ng renewal o reappointment ng Municipal Legal Officer ng DAET. Thank you, Mr. Chair. I received a letter of endorsement, Mr. Chair, letter from the Office of the Mayor, July 6, 2026, to the members of Sangguniang Bayan, request for revocation and recall of the renewal reappointment of the Municipal Legal Officer, Mr. Chair. So, it takes a collegiate decision, Mr. Chair. I will toss the issue concerned on that hand to the plenary, Mr. Chair. May I ask the opinion of each and every member, Mr. Chair, with regards to this letter addressed by the sent by the Mayor. Samantala, ayon naman kay Konsehal Junjun Coreses, ang naturang issue o mano ay pangunahing saklaw ng Civil Service Commission at ng umiiral na Civil Service Rules and Regulations. Ipinaliwanag din ni Coreses na sa ilalim ng Civil Service Rules, kapag ang isang appointment ay tinanggap ng appointee, hindi na ito maaaring bawiin o kansilahin ng unilateral ng appointing authority. Nananatiling epektibo ang naturang appointment hanggang sa ito ay aksyonan ng Civil Service Commission. Dagdag pa ni Coreses, ang tamang proseso sa mga ganitong sitwasyon ay ang paghiling sa Civil Service Commission na suriin at kung may sapat na batayan, bawiin o ipawalang bisa ang naturang appointment alinsunod sa umiiral na mga patakaran. Under Section 10 of the Civil Service Rules provide that once an appointment has been accepted by the appointee, the appointing authority cannot withdraw or revoke its unilaterally the appointment remains in force effective until it is approved by the civil service. Only if the appointment is void ab initio. For instance, due to fraud, issuance of limitation of law, may the appointment authority request for civil service to withdraw or to revoke. In this last section 10, the appointing authority shall not withdraw or revoke an appointment already accepted by the appointee. Such appointment shall remain in force and effective until it is approved by the civil commission. However, in the case of appointment is void from the beginning due to fraud on the part of the appointee or because it was issued in violation of law. The proper appointing authority may request the Commission on Civil Service for its withdrawal or revocation under Section 10
from the Civil Service Commission, unanimous rules on appointment and other human resource action, etc. So yun po yung siguro po ay makalino naman po na pag may mga ganun kasi po problema para po maayos ang lahat. At ganun din po sa ating Chief Executive ay sa Civil Service po ang Samantala, iminungkahi naman ni Konsehal Rosamia King na ipagpaliban muna ang talakayan sa susunod na sesyon o kaya ay talakayan ito sa isang en banc meeting dahil aniya ay mahabang talakayan at nangangailangan ng masusing pag-aaral ang usapin. Yung since ganito, mahaba po yan Sa pagtatapos ng diskusyon, wala pang naging pinal na aksyon ng Sangguniang Bayan hinggil sa kahilingan ng alkalde habang inaasahang muling tatalakayin ang naturang isyu sa mga susunod na pagpupulong ng Sangguniang Bayan ng Daet. Isinagawa ng Rotary Club of Daet North ang unang bugso ng mga proyektong pangkomunidad para sa Rotary Year 2026 to 2027 sa Barangay Bagasbas Daycare Center para sa panibagong taon ng paglilingkod sa pamumuno ni Attorney Patty Badaguas bilang presidente ng Rotary Club of Daet North. Pinili ng RCDN ang Barangay Bagasbas sa kanilang kick-off project dahil sa mahalagang papel nito bilang isa sa mga kilalang baybayin ng lalawigan at tahanan ng mga batang inaasahang magiging tagapagpangalaga ng kalikasan at pangangalaga sa kapaligiran. Namahagi ang RCDN ng mga librong pambata, trash bins with metal casing, hand washing kiosk at liquid soap. Labis ang pasasalamat naman ni Punong Barangay Abordo ng Barangay Bagasbas sa donasyon mula sa Rotary Club of Daet North. Ang Barangay Council po ay lubos na nagpapasalamat sa isa po sa napili ninyong barangay na mabigyan itong hand washing na napakaganda. Malaking tulong po ito sa mga bata. Ito po ay mapapakinabangan ng mga bata at matututuhan nila kung paano po ang paghuhugas ng kamay. Kaya maraming salamat po sa Rotary Club of Daet North sa pagbigay po ng ganitong hand washing na mapapakinabangan po ng mga kabataan dito sa Bagasbas. Hindi po kami magsasawa ng magpasalamat sa Rotary Club kasi po talagang napakalaking tulong po ang ibinigay ninyo sa amin. Isinagawa rin ni Past President Attorney Nina de los Reyes ang dagdag kaalaman para sa mga magulang para sa batas at kaayusan at gabay ng mga mamamayan. Ang tawag po sa batas ay anti-bullying act. So, ito yung patungkol sa pag-bullying sa school para i-address yung mga bagong concern lalo na sa bata. So, tayo po mga magulang, kailangan natin nalaman kung ano yung mga batas patungkol sa ating mga pero meron kasi tayo batas, diba, na nagsasabi na yung mga bata na 15 years old, eksaktong 15 ha, hindi 15 years old plus 1 day, yung 15 years old, pababa, eksaktong 15 ang birthday mo ngayon, July 4, ngayon ang birthday mo, plus 15 years old ka ngayon, pasok ka pa doon sa batas na walang kriminal na liabilidad, ikaw ay gagawa ng krimen, diba? Pero bukas, kapag ikaw ay nambaril ka, hindi ka nang nagagot sa batas. So, ano po yung pambubuli na tinatawag? Maraming klase ng pambubuli, pwedeng verbal, pwedeng physical, pwedeng emotional, diba? Wala siyang ginagawang physical na bagay sa inyong mga anak. Maliban sa mga nabanggit na proyekto na isinagawa sa kick-off project ng RC Daet North, nagtungo rin ang mga miyembro ng samahan sa bahay ng isang cancer patient sa Barangay Bagasbas at Basud para ibigay ang foam dressing na makakatulong sa pamilya ng pasyente dahil sa mahalang halaga nito kung ito'y bibilhin pa. Labis ang pasasalamat ng mga nabiyayaan ng mga Rotarians of Daet North sa Barangay Bagasbas at Basud, Camarines Norte.
Nagkaisang nagpasa ng resolusyon ang Sangguniang Panlalawigan ng Camarines Norte upang ipatawag ang mga opisyal ng Camarines Norte Electric Cooperative o Canoreco kaugnay ng biglaang pagtaas ng singil sa kuryente na ikinababahala ng maraming consumer sa lalawigan. Pinangunahan ni Vice Governor Joseph Ascucha ang pagpupulong kung saan inaprobahan ang resolusyong pangunahing isinusulong ni Bucal Rodolfo Paul Gatche, Chairperson ng Committee on Public Utility at sinuportahan ni Board Member Dennis Riel. Ang resolusyon ay nakatanggap ng nagkakaisang pagsang-ayon mula sa mga miyembro ng sanggunian. Layunin ng hakbang na hilingin sa Canoreco na magbigay ng komprehensibong paliwanag hinggil sa biglaang pagtaas ng singil sa kuryente, kabilang ang detalyadong breakdown ng iba't ibang charges at surcharges na nakapaloob sa pinakahuling electric bills ng kanilang mga member consumers. Sa naging talakayan, iminungkahi ni Bucal Ray Kenneth Oning na mas makakabuting personal na humarap ang mga opisyal ng kooperatiba upang direktang sagutin ang mga tanong at isyong ibinabato ng publiko. Nagkasundo ang mga miyembro ng SP sa mungkahing ito. Iginiit naman ni Bucal Michael Canlas na dapat ding talakayin ang umiiral na patakaran ng Canoreco sa pagdiskonekta ng serbisyo lalo na sa mga tahanang may mga pasyente at mga batang lubhang umaasa sa tuloy-tuloy na supply ng kuryente. Binigyan din ni Bucal Winnie Balseoco ang pananagutan ng pamunuan ng kooperatiba na ipaliwanag ng malinaw sa publiko ang dahilan ng pagtaas ng singil lalo na sa gitna ng dumaraming reklamo at katanungan ng mga consumer. Sa mga nakalipas na araw, kapansin-pansin ang pagdami ng mga hinaing na mga member consumer sa social media kaugnay ng kanilang lumolobong electric bills. Inaasahan ng Sangguniang Panlalawigan na sa pagharap ng mga opisyal ng Canoreco, mabibigyan ng malinaw na kasagutan ang mga alalahanin ng publiko at matutugunan ang mga isyong may kaugnayan sa serbisyo at paniningil ng kooperatiba. At sa pulso natin ngayon, nasasagutin ng bayan. Siyempre, nagulat kasi namumroblema kung saan naman kukuha ng taas ng gayon. Dapat naman hindi ganun palagi ng sige-sige ang taas nila. Sana naman intindihin nila yung mga kagaya namin, ganito lang, titinda-tinda lang. Sana wag naman nilang ganyanin yung mga konsumidores nila. Oo, baga. Sigilan ang pagtaas. Okay naman ang babayad naman. Kaya lang talagang nahihirapan na. Lagi ng sa pagtaas, ang tao niyan, reklamo. Kung magkano lang naman ang kinikita ng mga katulad kong driver, magkano lang. Siyempre mareklamo yan. Ang talagang hingi niyan ay bumaba ang bill ng kuryente natin, Canoreco. Hindi yung pataas ng pataas. Hindi. Pagreklamo siyempre yung mga tao niya. Crudo, mga bilihin. Ay kami doon sa akin, Tagalabo ako. Dati-rati pag nabayad yung asawa ko sa kuryente, dahil kakunti lang naman ang gamit namin, pinakamataas namin at 300. Ngayon, umaabot na ng 600, na dubli na. Samantalang ang gamit lang namin ay electric fan, yung ilaw, ganyan. Ha? Ay naroon doon sa anak ko yung rep, wala sa bahay. Ay nasa nasa director ng Canoreco yan. Na nga siyang maging director ng Canoreco, dapat ay pinangangalagaan naman niya yung katulad naming mga maliliit lamang. Sa pag-brown out, andyan agad. Pagdating sa pag-ilaw, matagal. Ay, yung para din sa diesel, petrolyo. Pag mataas, agad-agad nagtataas. Pero pag magbababa, kahit bukas pang baba, ngayon binaba na agad nila. Mga mahirap pag mataas. Mahirap mong ganyan. Talagang mapagsamantala mga negosyante natin. Oo. Kaya kaming mga maliliit, wala kaming magagawa hanggang sa sumunod na lang.
Ano pang magagawa naman namin? Sumuhay man kami, di namin kaya sila. Kahit naman sino, palagay ko, yung mga nasa pwesto, makasakali. Pero pag kaming katulad ko, mga driver, mga nakikilabasan lang sa mga sasakyan, mauobligang sumunod sa kanilang patakaran. Kaya naman talaga, maraming nakalagay doon sa resibo ba. Dati lang ang binabayaran ko. Minsan walang 100 kasi sulumala ako sa bahay. Palagi akong wala. Ngayon ay halos abot 300 na. Tapos maya-maya, brown out na naman. Tapos biglang magkakaroon ng kuryente. Di ba? Lakas yun Yun lang. Hindi natin yan, pakinggan din natin ang ng Kanoreco. Kung bakit pwedeng yung kukuha baga ng nagbabasa ng metro, baka yun ang isa sa Hindi natin masasabi kung sila ang nakakaalam kasi. Yung sa akin, okay lang naman. Yung sa iba lang, nakikita natin baga sa balita na maraming nagreklamo nga. Yung bill ko ngayon, okay man. Wala po kayo mensahe sa Kanoreco. Yung mensahe ko lang naman dyan na yung palagi nilang pagbrabaran out na minsan tinatawan pa nilang linggo, sabado. Lang naman na maayos sana ang serbisyo nila. Kasi kawawa naman tayong konsumidores. Nagbabayad tayo ng tama, tapos hindi maganda yung serbisyo nila, unfair naman sa mamamayan. Mahirap din husgahan natin ng Kanoreco, baka may error dun sa pag-reading kasi bakit ganun? Kasi may nag-viral po baga na ayun, ang laki ng bayaran, halos kalahating milyon, palagay ko nagkaka-error din sa mahirap din husgahan din natin. Sana maging fair na lang ang Kanoreco. Ang mensahe ko lang, maayos sana yung mga serbisyo nila. Panatilihin po sanang ma-monitor nila yung mga serbisyo nila. Nasa kami, umaabot kami ng mga nasa 4,000 kasi dalawang unit yun. Bali total na yun. Bali dalawang kontador yun. So mga nasa 4,000 siya. Lang siya nag-high and low lang siya Parang hindi naman siya masyado tumataas. Although yung may tindahan kasi yung isa So maraming freezer, may ref. Yun man lang yung mga appliances namin, tsaka ref sa bahay. Ayun lang naman. Kapag lang naman dun, bakit nabiglang lubo ang presyo hindi naman alam kung paano nangyari. Yun lang naman. Tanong lang naman sa Kanoreco. Hindi ko sir, ng kuryente namin kasi si Mrs. ako nag-gaano. Pero sabi niya, sumatas na rin. Sana naman balik na lang yung dati. Para naman sa kaalaman tungkol sa ating kalusugan, narito ang ating health news na hatid sa inyo ni Doktora Alice Paho. Ang sakit na breast cancer. Ang breast cancer ay isang uri ng cancer na nagsisimula sa mga selula ng dibdib o suso. Nangyayari ito kapag ang mga selula sa breast ay dumadami ng hindi normal at hindi na kontrolado hanggang makabuo ng tumor o bukol. Ano ang sanhi ng breast cancer? Genetics o namamana, edad, hormones, lifestyle tulad ng paninigarilyo, pag-inom ng alak, kulang sa ehersisyo at sobrang timbang o obesity. Paano maiiwasan ang breast cancer? Regular na self-breast exam. Suriin ang dibdib bawat buwan. Magpa-check up at mammogram lalo na kung ang edad ay 40 pataas. Mag-ehersisyo ng regular. Panatilihin ang tamang timbang. Iwasan ang sigarilyo at alak. Health diet. Kumain ng prutas, gulay at whole foods. Gamot o lunas sa breast cancer. Surgery o operasyon. Chemotherapy, radiation therapy, hormone therapy, targeted therapy. At ngayon, narito ang inyong pinakaabangan, ang balitang Sino Siya? Misis, magandang araw sa inyo. Alam ko, inis na kayo. Sa kawalan po ng tulong ng tubig, sa inyo pong mga gripo, at sa taas ng electric bill nyo. Pansamantala ay lilibangin ko kayo at pag-iisipin at paghuhulain kung sino po ito. Sino daw po itong dalawang kilalang personalidad dito sa lalawigan ng Camarines Norte na nakita daw pong sumakay sa isang aircon van going to Naga ng medyo last trip na.
Last trip na po. Kaya nga sumakay sila from Daet. Medyo madilim-dilim na. Ang dalawa daw po ito ay pareho ng may asawa. Kumbaga'y taken na. Nakasabay niya pa ang spy ko. Sabi nung kasabay nila sa van, going to Naga. Sabi sa akin, alam mo ma'am, hindi naman daw sana sila chichika nito. Hindi ko naman yung chichismis sila eh. Kaya lang napansin ko, super sweet naman at magka-holding hands pa. Mayroon pang pisil-pisil na nalalaman ang dalawa. Nalilimutan na may mga pasahero pang iba, akala siguro medyo madilim na, hindi na sila mapapansin. Kaso kilala silang dalawa na parehong may ibang asawa sila. Yung papisil-pisil nila sa kanilang mga kamay, lalo na nung madilim na daw po sa loob ng van. Naku! Sumandal na itong si girl o itong si babae. Naaantok na, matutulog na. Ang gawa ng lalaki habang medyo pikit na ang mata ng babae. Naku! Pahalik-halik sa noo at sa pisngi ng babae. Sino sila? At sa ating thought for the day, the more you simplify your life, the more you enjoy it. Yan ang kabuuan ng ating mga balita sa oras na ito. Ako, si SM Mutia Montenegro. Antabayanan ng mga susunod na pagbabalita dito pa rin sa MDDCN TV. Don't forget to follow, like, share, and subscribe MDDCN TV Facebook page and YouTube channel. Maraming salamat po sa inyong panonood.